Ay, sarap. Nakakagalaw ka sa ano? Ganito mo. Ba't ako hindi? Diba maganda? Kasi sa akin ka humarap. Nakikita ko, umpet ko na nakikita. Diba? Sexy. Aray. Okay, game. Okay. Ano ang point of view mo sa love language? Ang point of view ko is yun yung mga ways to show your love in different ways na gusto mong makuha mo from your partner. 5 yan, ha? May 5 kasing love language. Ito na nga, Mars. May 5... Ito na, Mars. May 5 love language kasi. Ano 5 yun? Ayon sa Google. Sige, ayun sa gulo-gulo. Gulo-gulo. Ayun sa gulo-gulo. Oh. Physical touch, act of service, giving gifts, words of affirmation. Sige, hindi ko yan alam. Pero paliwanag mo lahat yun, ha? Saka, ay, nakalimutan ko na yung pang-5. Nakalimutan ko nga. Nasa ba yung phone ko? I-double check na nga lang natin sa gugulo-gulo. What are the 5 love languages? Ayan, quality time pala. Ulit, quality time, words of affirmation, physical touch, acts of service, tsaka receiving gifts. Maniniwala na ako sa'yo. May research ka, eh. Ayun nga kasi, yun. Oh, sige, ngayon. Kung tutugma lang ng mga yan sa nangyayari sa lahat ng partner, or dapat din ba ma-receive ng bawat partner ang ganyang love language para maging mas matibay yung kanilang relationship? Kailangan ba laging hindi pwedeng kulang ng isa? Yari. Sige, ito na ang tanong ko sa'yo. Ano dun sa 5 yun, yung gusto mo, ay, alin sa 5 yun yung love language mo from your partner, yung gusto mong ma-receive from your partner? Quality time. Quality time. Acts of service. Acts of service. Tapos, affirmation, hindi mo naman yun. Compliment. Okay. Uy, ang pogi ko. Oh, Sabihin mo na ganon. Pogi ka. Ano pa yung dalawa? So, 5, yung 5 yun. Sige. Gusto ko talaga 5 yun. O, yung 5 yun. 5 yun na ma-receive ko sa'yo. Galing sa akin. Bay dapat. Oh. Ngayon, ano naman yung love language na gusto mo namang ibigay doon sa partner mo? Dapat ba kasama dun sa 5 mong binanggit o iba naman ako? Ang love language 5 lang, huwag kang pausap mo. Ano naman yung love language mo towards your partner? Actually, di ba lagi mong ginagawa? Quality time, kwentuhan, like this, acts of service. Yun, madalas ako. Nakikita mo pinagsisilbihan. Bubu, pengin tubig. Bubu, nagugutom ako, luto mo ako. Bubu, puro bubu na lang. Ay, ano ba daw? Bubu. Oh, sige. Sige, love kita eh. Gagawin ko lahat. Sinusumbatan mo ako. No. Ayun, yun ang mga gusto kong gawin. Okay. Ang tanong ko naman, since nasagot ko na yung gusto mong itanong ko, ay sagot ko, ikaw, anong love language doon sa nabanggit mong 5 ang gusto mo Gusto ko, ma-receive? galing sa'yo. Mm. Ang love language, yung 5 love language na yun, hindi kasi siya pwedeng a la carte. Alam mo yun? Hindi pwedeng isa-isa. Hindi siya pwedeng isa-isa lang. Hindi na naman ako. At some point of our relationship, hindi mo napapansin na yung 5 yun is nagawa mo. Tapos, Diba? Nakapag-acts of service ka, nag-compliment ka, which is yung words of affirmation, o quality time, ganitong time. Giving gifts, imposible naman na hindi ka pa nakakapagregalo. Diba? So, ang point of view ko doon sa 5 yun, hindi siya a la carte. It's a package or complete meal kasi yun. Para sa akin yun ang point of view ko. Mapababae man yun or lalaki, ang 5 love languages is a complete meal course. Yun. Parang ganon. Kumbaga, hindi mo siya pwedeng, ay, acts of service lang yung gusto kong ibigay sa kanya, di ko na siya i-compliment. Then, may acts of service naman ako, lagi ko naman siya pinagluluto. Kahit maganda siya, di ko na sasabihin. Kasi love language ko, acts of service lang eh. Ganon lang. Pero at some point of the relationship, as you grow together, di mo napapansin na yung 5 yun is nagagawa mo.
para sa partner mo. Na unaware ka na, ay oo nga no, nagawa ko pala yun. Ay, nabigyan ko pala siya ng compliment nung isang araw. Love language pala yun. Isa pang point. Hindi porket yun yung gusto mong makuha from your partner, is yun ang i-expect mong ibigay niya sa'yo. Kasi magkaiba kayo ng love language. Iba ng perception. Yes. Magkaiba kayo ng... O kagaya, o kunwari, etong couple na to, si babae gusto niya receiving gifts lang. Eh, hindi naman mamaterial sa lalaki. So, hindi mo dapat i-expect na, yun kasi yung love language ko. Yun ang ibigay mo love language sa partner mo. Pero hindi mo i-assume na yun din ang gagawin niya in return. Kasi magkakaiba tayo ng love language. Pero yun nga, ang point of view ko doon sa sa 5 love language, hindi siya a la carte. Dapat package lagi. Bundle talaga. Or all-in, yun yung gawin ng both parts. Doon sa buong relasyon na yun. Para maging healthy yung Alam mo kung anong pinakamagandang kapartner ng love languages? Consistency. Dapat tuloy-tuloy na. Dapat tuloy-tuloy ka. Hindi pwedeng ngayon lang, bukas lang, o sa isang araw lang dapat. Hanggat kaya, kahit di perfect, hanggat maaari, all the time, ginagawa yun, no? Hanggang sa... Hindi mo na mamalayan dun sa consistency na yun. Mas nag-grow kayo as a partner, nag-grow kayo together, character development, nabibuild yung trust nyo together. Mas tumitibay kayo kasi consistent kayo pareho. Hindi lang para sa inyo, Tama. sa mga lalaki, Okay. Hindi yung consistency is para sa mga lalaki lang. Dapat sa mga babae, ganun din. Little acts of love with the dash of consistency equals healthy relationship. Tagalugid mo! Galing. Tagalugid. Galing mo, Darn! Wait, ulitin mo again. Ulit. Little acts. Small acts lang kasi, ang alam mo ba mga babae? Ewan ko kung mag-agree mga babae, pero napapansin ko lang. Hindi namin gusto yung malalaking effort na sobrang dalas. Mas na-appreciate namin yung maliliit na effort nyo pero consistent. Tuloy-tuloy. Napasalubungan kita ng kahit merienda lang, na simpleng merienda. Ganun. Kita tayo. Ano yun maliliit lang siya na part ng love mo. Pero tuloy-tuloy. Sama-sama yun. Or Hindi siya napuputol. Okay. 'Di ba? May consistency ka kasi. May makakanood na naman ito, for sure. May mga magjowa na naman diyan na magtatanong, bakit sila love language nila ganito, ganyan, ganito. Pala, ganun pala dapat sa mag-partner, no? May 5 love language na ginagawa para maging healthy yung relationship nila. Maganda doon, bigyan doon sa 5 love languages na yun. Mas maganda kung ipapartner natin siya sa consistency, sa pagiging consistent. Both parties yun, babae, lalaki, o kung may mga naman tayo dyan, babae, lalaki, di ba? Tama naman. Ikaw, anong point of view mo naman as a man? Ito, paganda lang. Tama naman. Gala. Pero wala akong natututunan. Hindi naman yun. Baka ma-apply din nila sa kanila yun. Pero di mo ba na-realize na yung sinasabi mong love, care, alagaan, Andun na pala siya. andun siya sa love Andun language. na pala siya. Yun nga, yun love. Hindi siya papasok sa... Love language nga, kaya nga love yung care, saan ba papasok yun? Pag inaalagaan ka, di ba acts of service yun? Maganda Ibig sabihin, binago mo lang yung term. Oo. Pero, ayun pa rin yun. Baga lumawak lang, nag-scattered lang yung explanation, pero Andun siya din, sa nakapasok isang pa rin. act Para of siya, service. nakasub lang siya doon na subject ng ganito, ganyan. Yun talaga ang conclusion ko. They therefore conclude that's the best combo in the whole wide world. Okay, sige. Correct ka naman talaga. Sige na. Kailan pa ako nagkamali? Di ba? O kayo, mga Team Bubu, may natutunan ba kayo sa love languages na shinare namin? And sa mga mag-partners dyan, share your thoughts kung ginagawa nyo rin ba yung love languages na yon. Yun lang, thank you. Good night! Bye!